Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadika ka. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mga mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Friday ngayon, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang Panginoon. At syempre, magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, klarong-klaro ang mensahe ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Huwag tayong mag-ipon ng makamundong kayamanan, bagkus mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ngayon, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Luis. At siya yung classic example o siya yung magandang halimbawa na pinili ang kayamanan sa langit kumpara sa kayamanan sa lupa. Si San Luis, galing siya sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Pero pinili niya na sundin ang Panginoon. At dahil doon, kinailangan niyang iwan ang kayamanan. Kinailangan niyang iwan ang impluwensya ng kanyang pamilya. Tapos nagkasakit pa siya sa kidney. Naghirap siya sa kanyang buhay. Naghirap siya sa kanyang kalusugan at namatay siya ng napakaaga, 23 years old. Pero kahit namatay siya ng walang yaman, may naghintay na kayamanan sa kabilang buhay. Kahit namatay siya ng walang kalusugan na maayos, mamumuhay siya ng masaya sa piling ng Diyos. Perfect example ng sinasabi ng ating Panginoon. At kung siya yung magandang halimbawa ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit, kabaliktaran naman niya yung ating nasa unang pagbasa, si Atalia. Kung narinig natin o sa napakinggan nating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong si Atalia ay humawak, nag-hold on, kumapit sa kapangyarihan ng pagiging reyna. At yung background ng story na ito, pinapatay niya yung mga kamag-anak nila. Pinapatay niya yung mga kamag-anak ng kanyang asawa para wala ng ibang magmana ng kaharian, kundi siya na lang.
So imagine kung gaano kasama ang taong ito. But at the end, nakita natin, narinig natin na kahit anong kapit niya sa kayamanan, kahit anong kapit niya sa kapangyarihan, lahat ng iyon nawala din. Dahil nag-aklas ang bayan ng Israel at nagkaroon ng panibagong hari. Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ang iyong puso, nandoon din ang iyong kayamanan. O kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Usually, pag sinabi nating kayamanan, ito yung mga bagay na itinuturing natin na mahalaga sa buhay natin. At kung tatanungin natin ang isa't isa, malamang iba-iba yung sagot natin. Kung tatanungin natin na kung ano ang kayamanan sa buhay natin. Diba kung ang isang nanay ang iyong tatanungin, ang sasabihin niyan, ang kayamanan niya ay ang kanyang mga anak. At kung ang isang taong mayaman naman, siguro ang tatanungin natin, pwedeng makarinig tayo na ang kayamanan niya ay ang kanyang mga negosyo, ang kanyang mga ari-arian. Ibig sabihin, iba't iba yung mga bagay na itinuturing natin na kayamanan. Iba't iba yung mga bagay na itinuturing natin na mahalaga. And usually, kapag kayong mga bagay o pag ang isang bagay tinuturing natin na mahalaga, malamang iniipon natin yan. Kaya kung tinuturing natin na mahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan, nag-iipon tayo ng kaibigan. Kung tinuturing natin na mahalaga ang pera, tinuturing natin na kayamanan ang pera, malamang mag-ipon tayo ng maraming pera. Pero pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon, huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-ipon ng kayamanan para sa langit. Dahil doon, hindi masisira ang kayamanan. Pero ano yung kayamanan na yun na sinasabi ng ating Panginoon? Walang iba, kundi ang paggawa ng mabuti. Walang iba, kundi ang paggawa ng kung ano ang mabuti sa ating kapwa. Ibig sabihin ba nun, kailangan tambakan natin yung buhay natin, ang mabubuting bagay, kahit na minsan ayaw na natin? Ibig sabihin ba nun, gawa lang tayo ng gawa ng mabuti para makagawa tayo ng maraming kayamanan sa langit? Ibig sabihin ba nun, kahit na pagod na tayo, gawa pa rin ang gawa ng mabuti para lang meron tayong secured na kayamanan sa langit? Mga kapatid, it's a both yes and no. Oo, kailangan nating mag-ipon ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pero no din, hindi rin. Bakit? Dahil ang sinasabi ng ating Panginoon ay hindi lang naman yung punuin natin ng punuin ng kabutihan ng ating buhay, pero ang ibig sabihin kasi ng pag-iipon ng kayamanan sa langit ay ang pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kasi sa isang taong nananampalataya, bunga na lang yung paggawa ng mabuti. Sa isang taong may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, bunga na lang ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Bunga na lang ito ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay yung nagsisilbing liwanag sa ating buhay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ikinukumpara niya o sinasabi niya ang tungkol sa ating mata. Ng ating mata ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Kung malabo ang mata, malabo ang paningin, di natin makikita ang daan. Pero sinabi ng ating Panginoon na kung kadiliman ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay, aba, napakadilim niyan. Nang ibig sabihin, ano ba ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay? Ano ba yung nagbibigay ng liwanag sa ating buhay? Nang ibig sabihin, kung ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay ay material na bagay, pera, kapangyarihan, kasalanan,
Ibig sabihin, nasa madilim nga tayo. Pero kung ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay ay ang malasakit sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, paggawa ng mabuti, ibig sabihin may liwanag ang ating buhay. Kaya nga ang sinasabi sa atin mga kapatid, ang paggawa o pag-iipon ng kabutihan, pag-iipon ng kayamanan sa langit ay hindi lamang paggawa ng mabuti. Hindi lamang sa kung ano ang ginagawa natin. Pero ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay tungkol din sa kung ano tayo, sa kung sino tayo. At tayo ay mga Kristiyano. Dahil sa isang tunay na Kristiyano, ang isang tunay na Kristiyano ay hindi lang sa paggawa sa pagtambak ng kabutihan sa kanyang buhay. Sa tunay na Kristiyano, ang paggawa ng mabuti ay bunga ng pananampalataya na nagsisilbing liwanag ng kanyang buhay. Kaya sa tunay na Kristiyano, gustuhin man niya o hindi, makakagawa siya, makakaipon siya ng kayamanan sa langit. Kung ang liwanag ng kanyang buhay, kung ang nagtuturo ng direksyon ng kanyang buhay ay ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Dahil sa tunay na Kristiyano, ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, ang paggawa ng mabuti ay bunga ng liwanag ng kanyang pananampalataya. Amen.